Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? So ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. May kumakalat ngayon na balita tungkol po sa pag-withdraw ng support nitong isang sundalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa katauhan ni Armed Forces of the Philippines Colonel Odi Munggaw. Yan. Kung sino man tong si Odi Munggaw, ito ay maituturing na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kung saan ay hayagan pong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Marcos, no? Kasabay yan ng pag-question niya sa umano'y moral na otoridad ni PBBM bilang Pangulo. Kung sa mga Duterte diehard supporters, maganda ito pakinggan. Pero sa mga nakakaintindi, hindi po ito madali paniwalaan yung mga pinagsasabi. Kung bumitaw ka lang sa presidente, edi bumitaw ka. No, wala mang problema yan. Karapatan mo man yan. Pero, dapat nga mabigyan ng pansin ito kasi may mga alituntunin. Iimbestigahan. Kaya lang, maagang natapos ang pagbubunyi ng mga Duterte diehard supporters dahil binisto po kung ano ang estado ng opisyal na ito. Hindi ko na bibigyan ng detalye kung sino yung opisyal na to kasi 34 years itong nanungkulan sa Armed Forces of the Philippines. Pero mayroon tayong nakita, guys, na mataas din na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kung saan ay makapagbibigay linaw po sa atin kung ano ang pinaghuhugutan nitong si Colonel Odi Munggaw na ito. Binuko ngayon siya ni Mike Lohico. Ngayon, gusto ko lang basahin, para malaman ng mga Duterte diehard supporters kasi natuwa ang mga DDS kasi bumitaw ng support kay Pangulong Bongbong Marcos at kine-question ang moralidad ng Pangulo bilang Pangulo, no? Parang kulang na lang sabihin wala kang karapatang maging Pangulo o mag-resign ka na kasi parang ganun lang yung timbre ng ideya ni Lunggaw na ituturing naman ito ng mga DDS na mga bayani. Nalanggit. Kasi nawalan daw siya ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige, ipagpatuloy natin. Pero, sabi niya, si Colonel Munggaw, makinig kayo makinig kayo. Para malaman nyo kung ano yung background ng Colonel na ito. Si Colonel Munggaw, ayon po kay Mike Lohico, is presently or kasalukuyang naka-assign sa training command ng Philippine Army. So isa daw po ito sa mga maselan na mga posisyon. And, take note, pero may dugtong. Colonel Munggaw is presently assigned with training command, Philippine Army, and is currently on New Year's break status. So, naka-break status pala ito. So, sabi niya, my command has exerted all efforts to reach out to him, but has so far been unsuccessful. So, kinukontak pala ito ni Sir Mike Lohico itong si Colonel Munggaw dahil kasalukuyan po itong naka New Year's break status. So ibig sabihin, pinahayag niya ang pagkadismaya niya sa Pangulo, naka-break siya. So nire-reach out daw po ni AFP Mike Lohico itong si Munggaw, pero bigo sila. At siguro hindi nila alam kung saan ang whereabout kasi unsuccessful man. No? Post ito 59 minutes habang inaano po ito, nakapost po ito. Sabi niya, effective last night,
I have relieved him from his post as commander, okay, training support group, and is now placed attached unassigned office of the Commander Training Command. So naka-relieve, nirelieve pala itong official na ito. So investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Kasi gumawa ng online statement itong si Major si Colonel Odi Mungaw, nagpahayag ng kanyang pagkawalang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa panahon na siya po ay naka New Year's break. So, nung nalaman itong ganitong klaseng mga statement niya, kasi maharap ka ito sa investigasyon. Kasi nasa serbisyo ka eh. No? Iimbestigahan ka. Alam mo dapat sa mga sundalo, kung ayaw na ninyo mag-withdraw na kayo ng support sa Pangulo, umalis na kayo sa pwesto. Yun ang dapat nyong gawin. Pag mag-withdraw kayo ng support, mag-resign kayo. Mag-early retired kayo. Correct? Hindi na nasa posisyon kayo, tapos magpapahayag kayo ng ganyan na walang kaalam-alam yung siguro mga pamilya nyo or mga kasamahan nyo. Kasi siyempre para sa iyo talagang kabayanihan yun eh. Pero mali, no? So, nagkaroon po ng balita sa atin itong si Major Michael Lohico ng Philippine Army Command, no? TRACOM PA, na kung saan ay nirelieve na pala itong si Colonel Mungaw at wala pa pong status, no? Walang klaro yung status niya. At saka kasalukuyang iniimbestigahan para malaman po at ma-determine yung mga possible na mga administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Kasi this is a sign of what we call this rebellion. Kung halimbawa na magpatuloy ito at manghikayat ng mga kasundaluhan na bumitaw sa chain of command. Sige, ang mga DDS hindi nila alam yan, mga bubo kasi. Nonetheless, sabi po ni Major Michael Lohico, sabi niya dito, nonetheless, we are still reaching out to Colonel Mungaw, so he's still my responsibility, okay? Sabi niya, so that we may extend to him emotional support. Correct, dapat lang. Ititingnan mo kasi alam mo, baka may pinagdadaanan itong si Mungaw. Kung madidetermine naman na wala siyang kasalanan doon, walang gumamit sa kanya, walang problema doon. Baka mamaya may pinagdadaanan tong si Mungaw na ito, kaya nga napagsabi niya, bakit niya ganon? Kasi nasa New Year's break siya. So sabi po dito, nonetheless, we are still reaching out to Colonel Mungaw so that we may extend to him emotional support. Kasi responsibilidad pa rin yun ni Major General Michael Lohico ng Philippine Army. Okay, the Philippine Army remained professional and steadfast behind our mandate, loyal to the Constitution and the chain of command. So, itong si Mungaw, hindi na siya loyal sa chain of command. At saka may problema na po ang pagiging loyal niya sa Constitution. So, desisyon niya man yan, whatever mental capacity of his, ang bumitaw sa pwesto, pero yung magbitiw ka ng mga salita na questionable, katulad yan ng kino-question mo na yung moral otoridad ng presidente, so medyo hindi na po siya 100% loyal sa Philippine Constitution and sa chain of command. No, parang may mga tinatawag na disagreement na.
So ang mangyayari yan, gagawin po ng Philippine Army, magkakandak po siya ng investigation para ma-determine kung ano po yung mga possible na mga administrative and at the same time legal charges na pwedeng i-impose sa kanya. Pwede siyang parusahan, pwede siyang idisiplinahin, pwede siyang i-court martial or whatsoever. Kasi para malaman kung ano po talaga ang naging dahilan at bakit niya na ipahayag yung ganun. Kasi bilang active na opisyal ng Philippine Army, kapag ganun po ang inyong mga pahayag laban po sa inyong Pangulo, sa Chief of, sa what we call this, ating Chief Executive, sa Commander-in-Chief po natin, pwede pong tatanungin yan. Baka maaaring nagamit ka lang ng ibang mga grupo, maaaring, we are talking about possibility and probability and assumption. Hypothetical, magamit ka ng ibang mga political groups para pabagsakin ang ating Pangulo, o di kaya po'y sumasakay ka lang sa politika. Kasi, alam mo, pag ang Philippine Army ang bumaba, ang halimbawa, nawala na yung tiwala nila sa Pangulo, so ang susunod dyan is magkakaroon po sila ng mga rebellion activity, which is makakaapekto po sa national security natin internally. Okay? So syempre, ang pangangalagaan talaga yan ng Philippine Army is ang mga tao, at the same time ang konstitusyon, naturalmente ang ating what we call this chain of command. So kung ano man ang mangyayari, so actually kasi baka may baka what we call this, alam mo sa totoo lang, kaya nga sabi ni ni Major General Loheco, kakausapin nila itong si Munggao, baka may pinagdadaanan kasi nga baka kailangan niya ng emotional support. So mayroon pang mga idea dito na kung saan kakatapos lang ng pagpapanumpa ng mga na-promote na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, so baka may kinalaman ito sa trabaho o whatsoever. Pero, malalim yung pinaghugutan niya, yun ang statement niya na wala daw moral otoridad ang Pangulo. So since when niya kino-question ito? After ba nanumpa yung ibang mga opisyal? Or may kinakilingan siyang politika or political group para lang sa ganun mawala yung suporta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So abangan po natin yan, ha? Ang mga DDS na bubunyi, pero tatanga-tanga naman. We're talking about probability and assumption, and we're simply speculating kung ano po talaga ang dahilan. Bibigyan natin ng benefit of the doubt itong si Munggao at kung ano po yung mga internal arrangement and internal result of investigation para nang sa gano'n. Kasi mayroon pong pamamaraan ang ating armed forces kung paano po idisiplina yung kanilang mga hanay. Kasi ang Armed Forces of the Philippines is apolitical. Hindi po political yan. Ang loyalty po ng Armed Forces of the Philippines is not to the politicians but to the Constitution and to the people of the Republic of the Philippines. Naturalmente, sa chain of command headed by our Commander-in-Chief, no other than the President of the Philippines, Bongbong Marcos. Pero maganda yung pahayag nitong si Major General Michael Loheco na baka kumbaga they are still reaching out to Colonel Munggao because maybe he needs emotional support. Kasi responsibilidad pa rin yun. Kasi naka-break siya eh. Naka-break pala siya. No? New Year's break status. So, bigla-bigla lang siya magpapalabas ng kanyang pagiging diskontento sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? At pag-question ng otoridad ng ating presidente bilang Pangulo. No? Sige, abangan natin yan. Kayo mga Duterte Real supporters, huwag niyong sakyan. Kasi sa sobra niyong sakay-sakayan, mapapahamak lalo yan yung si Colonel Munggao na hindi nyo naman kilala yan kung hindi po lumabas.
Pero kung halimbawa, someday lumabas at saka grupo na ng mga Duterte, iba na pong usapan yon. There's something wrong na yon. So hintayin natin ang investigation na gagawin ng Philippine Army, of course, under Major General Michael Lohico, so that to determine the administrative and at the same time legal charges, no, na pwedeng i-impose o i-disiplina kay Colonel Mungab. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino.